po sa amin. Nawa ngayon, Panginoon, bigyan mo po kami ng pagkakataon na masamba ka namin sa Espiritu at katotohanan at sa pamamagitan po ng pakikinig ng iyong mga salita. Tulungan mo po ang magpapahayag ng salita mo katulad ng pangako mo po sa amin. Inihanda mo na siya. At kami rin po, O Diyos, ihanda mo ang puso't isipan po namin para hindi lang po maintindihan ang sasabihin mo sa aming lahat ngayon, kundi ito po ay matandaan namin, may gamit po namin sa buhay po namin at lalo na po may bahagi po namin sa mga taong nangangailangan po ng magandang balita dito sa mundong magulo na po ngayon. Kaya samahan mo po kami, ingatan mo po kami. Ikaw po yung may task po namin at kung may nakikita ka pong kasalanan sa mga puso po namin, O Diyos, ngayon mo po mismo ay hinihingi po namin ng kapatawaran. Naway itong mga kasalanan na ito ay hindi maging hadlang para marinig mo po ang aming daing, ang aming panalangin sa iyo, ang aming pagsamba, pati na po yung pasasalamat po namin sa iyo. Samahan mo po kami, magpadala ka po ng angels mo na makasama namin ngayon para, Panginoon, mangyari po ang mabuti mong kalooban sa aming lahat. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Pwede po mo po. Amen. Good morning. Good morning po. Uy, napakadami natin ah. So, excited ba ang lahat? So, sana, kung gaano tayo ka-excited kanina kung paano tayo magpuri sa Diyos, ganun din tayo ka-excited na marinig yung salita niya. Amen? So, sabihin mo sa katabi mo, excited ka na ba? Oh. Balikan mo, excited ako, pero ikaw, excited ka ba? Yeah? Alangan nang siya lang, tanatungin mo. Ha? So, lahat tayo ay excited, tama? So, gusto natin mapakinggan si Kristo. Kaya, pag nandito pala, kitang-kita ako kung sino yung nawala na, hindi na natutulog na, no? So, pero, hingi ako ng konting suporta sa inyo. So, sa mga nanay, inyayahan ko po kayo na wala tayong wala tayong Sunday school ngayon, magtulong-tulong tayo na gabayan natin yung mga anak natin. Amen po ba? Nang sa ganon, yung sa mga iba po na gusto talaga nakafocus, ay hindi po tayo magiging hindrance. Okay? So, maraming nakikita akong bago. So, I hope na lahat tayo dito ay maging friendly church. No? So pagka merong bago, huwag kayong mag-atubili na batiin sila. Okay? So meron ba kayong nakikita? O batiin nyo yung katabi nyo. Bago ka ba? Binabati kita. Welcome sa ECF. Okay? So welcome. Welcome po sa mga bago. At I hope this is not your last Sunday sa amin, ha? Okay po ba? So dapat mamaramdaman ng mga bago na babalik-balikan nila ang simbahan. Not because of us, but because of Jesus. Because of our God. Okay? So, ngayon, nandito tayo sa Elijah Christian Fellowship. Welcome po sa lahat. And ngayon ay nasa Book of Acts pa rin tayo. And then, just give you a brief background. Ito ay sinulat ni Luke. No? So, nandito si Peter at saka si Paul. Okay, si Saulo. And ang pinag-aralan natin last Sunday, pinreach ng ating pastor, ang pangitain ni Pedro. No? Dito makikita natin, ano ba yung vision? Ano ba yung pangitain ni Pedro? Diba, kung maaalala natin, nagpakita siya o sa vision ni Peter, meron siyang isang malaking tela at naroon yung mga hayop na to. Yung mga hayop na hindi kinakain ng mga Hudyo. Okay? Kasi pagka kinakain nila yun, bawal sa kanila yon sa kaugalian nila o dahil ito ay nagmimisulang, ang tawag dito, magiging marumi sila. Okay? So yung mga hintil, ito kumakain ng mga hintil na ito, pero dito natin nakita, yung pangitain na to ay binuwag na ng Diyos. Wala ng Hudyo, walang hintil, lahat ng nakipagkaisa kay Kristo ay gagabayan niya. Amen? Amen. So wala na. So kung ano mang estado ng buhay natin ngayon, mayaman ka man, medyo may kaya,
o medyo may kahirapan, lalaki, babae, pero wala ng barrier. Okay? So, sabihin mo sa katabi mo, magkapatid tayo kay Kristo. Oh. So, magkapatid ha? Magkapatid. Okay, so, excited mo kayo? Ang pag-aaralan natin, naalala natin, no? Ang pangitain ni Cornelius. Kasi di ba, dalawa yan, si Cornelius at si Peter. Okay, so si Cornelius, alam natin, siya yung tagatanggap. Remember, si Cornelius ay isang hentil. Gentile si Cornelius. Tayo ay hentil. Okay? Pero umabot sa atin ang salita ng Diyos, kaya nakilala natin siya. Okay? And then, ganun din si Pedro, siya ay Hudyo. Pero siya yung prepare ni Kristo para sabihin na tagapagpahayag. Siya ang tagapagpahayag. Okay? Parang ngayon, all of us here ay prepare ng Panginoon para tagatanggap, tumanggap. Okay? And then, merong mga pinipiling tao na pine-prepare din para magpahayag ng salita niya. Okay? So, ito yun. So, ito yung nakita natin. And ang pag-aaralan natin ngayon ay ang kahulugan ng pangitain ni Peter. Excited na ba kayo? Ano ba yung pangitain ni Peter? Ano bang ibig sabihin nito? No? Ano ba yung vision na nakita ni Peter? Anong kahulugan nito? Okay? So kung excited na tayo, pwede tayong tumayo bilang respeto sa pagbabasa ng Biblia. Sa verse 21, nanaog nga si Pedro at sinabi sa mga tao, "Ako ang hinahanap ninyo. Ano ba ang sadya ninyo?" Sumagot ang mga lalaki, "Pinapunta po kami dito ni Cornelio, isang kapitan ng hukbo. Siya ay isang mabuting tao, may takot sa Diyos at iginagalang ng mga Hudyo. Sinabi sa kanya ng isang anghel na ipasundo kayo upang marinig niya ang sasabihin ninyo." Pinatuloy sila ni Pedro at doon pinatulog ng gabing iyon. Kinabukasan, siya ay sumama sa kanila, gayon din ang ilang kapatid na taga-Jopa. Nang sumunod na araw, dumating sila sa Cesarea, dooy naghihintay na sa kanila si Cornelio, pati ang mga kamag-anak at malalapit na kaibigan na kanyang inanyayahan. Sinalubong ni Cornelio si Pedro, nagpatira pa sa harap nito at sinamba. Ngunit sinabi ni Pedro, "Tumayo ka, ako'y tao ring tulad mo." Patuloy silang nag-uusap habang pumapasok sa bahay at nakita ni Pedro na maraming taong natitipon dito. Sinabi niya, alam naman ninyo na bawal sa isang Hudyo ang makihalubilo o dumalaw sa isang hindi Hudyo. Subalit ipinakita sa akin ng Diyos na hindi ko dapat ituring na marumi at di karapat-dapat pakitunguhan ang sinuman. Kaya't nang ipasundo ninyo ako, hindi ako nag-atubiling sumama. Nais kong malaman kung bakit ninyo ako ipinasundo. Sumagot si Cornelio, "May 4 na araw na ngayon ang nakakalipas, bandang 3:00 din ng hapon, habang ako'y nananalangin dito sa aking bahay, biglang tumayo sa harap ko ang isang lalaking nakakasilaw ang kasuotan. Sinabi niya, 'Cornelio, nakarating sa Diyos ang iyong mga panalangin at nakita niya ang pagtulong mo sa dukha. Ipasundo mo sa Jopa si Simon Pedro. Nanunuluyan siya sa bahay ni Simon na tagapagbilad ng balat ng hayop. Siya ay nakatira sa tabing dagat. Kaya kaagad akong nagsugo sa inyo ng ilang tao at sa inyong kagandahang loob ay pumarito kayo. Ngayon ay naririto kaming lahat sa harap ng Diyos upang pakinggan ang lahat ng ipinapasabi ng Panginoon sa amin." Amen. Maraming Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa oportunidad, Panginoon, na binigay mo pong muli sa akin. Dalangin ko, Panginoon, na samahan mo po ako, Panginoon, at hindi ako mag-rely sa sariling kakaalaman ko, Panginoon. Bagkos, Panginoon, ikaw po yung manguna, itago mo lamang po ako sa iyong likuran, at nang sagan, ikaw po yung makita po namin, Panginoon, at ikaw po yung maitaas, ikaw po yung kumausap po sa puso po namin. Magbigay ka ng desire, Panginoon, sa puso po namin, nang sa ganon, desire na patuloy kaming makinig. Yung focus namin ay nasa iyo, Panginoon. Ikaw lamang po ang mapupurihan. Araw mo po ito, Panginoon.
at marapat lamang po, Panginoon, na ikaw po yung maitaas. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Makakaupo po ang lahat. Okay. So, pag-uusapan natin, sino ba ang mga Hudyo at ang mga Gentiles? Ang mga Hudyo, alam naman natin yung mga Hudyo, no? Ang mga Hudyos, they are the chosen people ng Panginoon. No, so sila yung pinili ng Panginoon. Pero ang Gentiles, tayo 'yon. Ang Gentiles ay mga pagans, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, kumakain ng mga pinagbabawal na pagkain. No, so kung hindi ka Hudyo, hintil ka, ibig sabihin. And then sabi, pagka hintil ka, ginawa ka ng Panginoon na alam mo 'yon, gawing panggatong at sunugin sa impyerno. Yan. So, 'di ba? Nakikita natin na ang dumi, ang salimuot pala maging hintil. Pero kung ikaw ay Hudyo at nagpakasal ka sa isang hintil, instead na wedding ceremony ang mangyayari, funeral ceremony ang gagawin. Okay? So ito ang ang barrier ng Hudyo. And then meron tayong tinatawag yung dietary law. Yun nga yung kaya napansin mo sa mga Hudyo hindi kumakain ng baboy, whatsoever. So pero sa atin ay tayo'y kumakain na. Bakit? Ang sabi ng Panginoon kanina, Peter, wag mong ituring marumi ang nilinis ko na. No? Kaya tayo ay kumakain na ng mga ganong klaseng pagkain, mga baboy. Okay? So, Jews and Gentiles. Malinaw po ba ang natin sa Hudyo at sa mga hintil? Okay? So, sabi ng Panginoon, lahat ng sumunod sa Kanya at nakipag-isa kay Kristo ay tinuturing ng kay Kristo. Amen? So, kaya nga, ang kagandaan, di ba, ang sabi niya, to the ends of the earth, maririnig nyo ang salita. Kaya umabot sa atin. Remember, kung babalikan natin ng konti, no? Yung number one persecutor, sino yung number one persecutor? Si Saulo. Di ba, remember, hinuhuli niya mga tagasunod, mga followers, and then, ginagawa niya, winawasak niya ang mga iglesia. Ang ginawa ng mga followers ay nag-scatter. Meron napunta sa Samaria, di ba? So, kaya umabot sa atin yung salita ng Diyos. Okay? So, nakipag-isa kay Kristo, hindi na tayo ang nakikita din, di ba? Ang nakikita ay si Kristo. So, sabi sa Ephesians, sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil pinag-isa niya ang mga Hudyo at ang mga hintil sa pamamagitan ng kanyang katawan. Giniba niya ang pader ng alitan na naghihiwalay sa atin. So ano yung sinasabi dito? Merong alitan, no? So sabi niya sa pamamagitan ng kanyang katawan. If we're going to recall it, ito yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, tama? Na yung sarili niyang dugo o siya ay nag-sacrifice nang sa ganon ay abutin ang lahat ng tao. Iligtas ang lahat ng tao. Okay? So, ibig sabihin, yung ginawa niya sa cross of Calvary ay hindi lang para sa mga Hudyo, para sa mga hintil, at kahit sino pang lahi. Okay? And then, sabi dito, alam niyo yung sa Holy of Holies sa Jerusalem, para lang makita natin kung ano yung discrimination. No? Sa Holy of Holies, andito, tapos susunod, ito yung mga breads, and then yung mga priest, and then pagdating sa labas, makikita nyo naka-arrange babae, lalaki, mga Hudyo, at nandun sa dulo ang mga hintil. Nakita nyo yung discrimination? So less important, marumi, huwag kang didikit. Okay? So ganun ang sabi nga kaya sa binasa natin, ang sabi, hindi tama na ang isang Hudyo ay ang tawag dito, magtungo sa mga tahanan ng hintil. Tama? Makisalamuha sa mga hintil. So, ito yung discrimination natin. But again, dito natin makikita, no, kung papaano
ginawa ng Panginoon. Remember yung curtain, biniyak, nahati sa gitna? Dahil wala ng barrier. Okay? So, ito yun. And then yan, so Holy of Holies. So, paano nagliligtas ang Diyos? Paano nga ba nagliligtas ang Diyos? Naiisip ba natin, paano nga ba nagliligtas ang Diyos? So, meron tayong pag-uusapan, dalawa. Una, tinawag. Tinawag. Sino ang tinawag? Lahat tayo tinawag. Tama? Tinawag tayo lahat. Kung bakit tayo nandito, tayo ay tinawag. Okay? Pero di ba sinabi, maraming tinawag pero kaunti ang pinili. Okay? So remember din si Cornelio, tinawag siya. Si Peter, tinawag siya. Tama? Pero nakita natin yung response nila. No? So, kung mapapansin nyo kung maalala nyo si Samuel, sino nakakakilala kay Samuel? Prophet Samuel. Yun, mayroong isa. Dalawa. Prophet Samuel, tatlo. So, si Prophet Samuel, yung, naalala niyo yung bata pa siya, ang tawag dito, 13 years old siya, nandun siya kay Father Eli. Kaya kay Father Eli siya, meron siyang narinig na tinig. Sabi, Samuel, Samuel. So tumayo siya, pumunta siya kanino? Kay Father Eli. Father Eli, bakit po? Sabi ni Father Eli, hindi kita tinatawag. Bumalik ka na doon sa higaan mo. And then another voice, Samuel, Samuel. Sabi ng Diyos. Tumayo ulit si Samuel at pumunta siya kay Father Eli. Father Eli, bakit po? Samuel, hindi kita tinatawag. Balik ka na ulit doon. And then, naisip ni Father Eli, baka si Yahweh ang tumatawag sa kanya. No? So, another voice, ang sabi, Samuel, Samuel. Sabi, bumalik si Samuel. Sabi ni Father Eli, pag narinig mo ulit itong boses na to, sabihin mo, Panginoon Yahweh, nandito ako. Ano pong nais mong sabihin sa akin? Okay? Ito yun. So tinawag siya and then ganun ang ginawa ni Samuel. So all of us here, tinawag tayo and then tanungin natin ang Panginoon, Panginoon, anong nais mong sabihin sa akin? Pero hindi mo maririnig to pag tulog ka. Tama? So dapat nakafocus tayo. Lord, I believe na meron kang ibibigay sa akin ngayon and then nais kong umuwi na hawak-hawak ko to. Amen? So lahat tayo dito, we are expecting something from God. Tama? So wag niyong hayaan na lumabas kayo sa pintuan na yan, wala kayong dala. Okay? So lahat tayo. So sabi, tinawag, sabi si Cornelius, remember si Cornelius ay matuwid na tao. Siya ay may takot sa Diyos. Tama? Siya ay sumasamba sa Diyos. Okay? Siya ay tumutulong sa dukha. Tama? And then merong vision sa kanya. Vision na sabi, ipasundo mo si Pedro. Sabi niya, may nakita siyang isang nakaputi na nakakasilaw. Ang sabi, nakarating sa Panginoong Diyos ang iyong dalangin. Okay? So, and then sabi niya, ipasundo mo si Pedro. Nakatira siya sa bahay ni Simon. Sino si Simon? The tanner. Siya yung tagapagbilad ng balat ng hayop. Okay? So, si Cornelio ay hentil. Gentile siya. And then, ganun nga, si Cornelio ay prepare ng Panginoon para tumanggap. So, I hope lahat tayo dito, nandito tayo ngayon, prepare tayo para tumanggap ng Lahat tayo inahanda ng Diyos, tama? Hinahanda ng Diyos ang mga nandito para tumanggap ng mensahe na nakakaligtas. And then meron ding si Peter ay prepare ng Panginoon para magpahayag ng salitang nakakaligtas. Ready na? Well, kanina pa tayo nag-uumpisa pero iniisip ko lang kung ready na talaga kayo. May sumasagot pa. Ibig sabihin, nandiyan pa kayo. Okay, so sabi sa Isaiah
65 verse 24, bago pa sila manalangin o habang sila'y nananalangin pa lang, sasagutin ko na sila. Ibig sabihin, bago pa lang natin gawin o bago pa lang natin idalangin, alam na ng Diyos. No? Alam na ng Diyos kung ano ang nasa puso mo. Alam na ng Diyos kung anong gagawin mo. Tama? So, pag tinawag ka ng Diyos, alam na rin ng Diyos kung anong itutugon mo. Okay? Nakakasunod tayo? Ang dalangin natin, ang dinadalangin natin ay alam na ng Diyos. Bago mo palang banggitin, alam na ng Diyos. Kaya, naniniwala ka ba, kapatid? No matter how hard the situation is, alam ng Diyos ang dinadanas natin. Alam ng Diyos kung anong buhay na meron tayo ngayon. Alam ng Diyos kung ano ang ginagawa natin ngayon. Tama? So, walang nalilingid sa Kanya. Because God is an omniscient God. Tama? Omniscient, all-knowing God. Diba? Ang tatlo to? Omnipotent, omniscient, and omnipresent. Omnipresent, lagi siya, lahat ng dako, nandun siya. Omniscient, He's all-knowing God. Omnipotent, He's a powerful God. Okay? So, ito yung karakteristik ng Panginoon. Kaya wala tayong maitatago sa Kanya. Okay? So, and then, ang sabi, binuksan ng Panginoon ang kanyang puso para tanggapin ang mga sinasabi ni Pablo. Bigyan ko lang kayo ng konting background dito. Ang sinasabi dito ay si Lydia. Si Lydia ay isang hentil na sumasamba sa Diyos. No? Ang sabi dito, binuksan ng Panginoon ang kanyang puso para tanggapin ang mga sinasabi ni Pablo. Ibig sabihin, kung hindi bubuksan ng Panginoon ang puso natin, hindi tayo tatanggap. No? Nakuha nyo? Hindi dahil because na nakinig tayo, hindi because dahil na every Sunday nandito tayo, hindi because na nagsasakripisyo tayo every Saturday at naglilinis tayo dito, pero kung hindi bibigay ng Panginoon o bubuksan ng Panginoon ang puso natin, hindi natin siya matatanggap. Later on, siguro sa umpisa, pwede. Nandun ka, pero hindi ka magpapatuloy. Bakit? Ang Diyos pa rin ang nagbibigay ng desire sa puso natin. So, ito ang Panginoon natin. Amen? So, salvation is of God. Kaya napansin nyo, wala pala tayong pwedeng ipagmalaki. Bakit? Kasi yung nasa puso natin ngayon, kung bakit tayo nagpupuri sa Kanya, at kung bakit tayo nakikinig sa Kanya, at bakit tayo nakafocus, ay dahil bigay din ng Panginoon. Amen? So, wala tayong maipagmamalaki. Bakit? Sa Kanya nanggaling eh. No? Hindi natin pwedeng sabihin na, every Sunday, complete nga yung attendance ko, kahit tignan nyo doon sa notebook ni John na kompleto nga yan. It's not about that. It's not about about you anymore. Bakit? Ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng desire. Ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng kalakasan para tayo makaakyat dito. Ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng pamasahe para nang sa ganon, kahit Sunday, makapunta ka pa rin. Amen? So wala tayong maipagmamalaki. Okay? So salvation is of God. No, wala tayong contribution. Uy, ang bilis lang. Sumunod. Na pangalawa. So, ang sabi, sumunod. So, tayo ay tinawag. So, 10 minutes pa lang ako nagsasalita. Ang bilis na. 2 lang to. So, I hope na sasamahan nyo ako ha. So, sabi, sumunod. Sino ang susunod? Siyempre yung mga tinawag. Depende kung anong tutugon ba tayo o hindi. No? So sabi dito sa remember pagka tayo ay sino mga nag-ROTC dito? ROT, si Pastor, Sister Vilma, Brother Ernie. So mga nag-ROTC.
Ngayon, ROTC ka. Sabi, di ba, pagka-ROTC, merong mga leader yan, tama? So, during their time, narinig ko sa kwento ni Pastor Ed, ang nandun sila noon sa training. Alam niyo yung pasasakayin kayo ng helicopter, naka-blindfold? Ha? Naka-blindfold, and then maririnig mo yung usapan lang ng mga kasama mo. Pinaandar yung helicopter, sasabihin ng piloto, okay, so we are about 100, ilan ba? 1,000 feet? 1,000 feet above the ground. No? So, syempre ikaw, naririnig mo yon. Tapos sasabihin sa iyo ng commander mo, ng leader mo, talon. Anong gagawin mo? Blindfold ka, blindfold ka. Anong gagawin mo? Sure kayo, tatalon? Ha? Sure ba kayo? Di ba merong agam-agam? Wait lang. Anong babagsak? Hindi, tubig yung babagsakan mo. Sige, talong ka lang. Tama? Pero anong nasa puso natin? Fear. Tatakot tayo. Pero ang sabi, pagsunod. Pag kay Kristo ka sumunod, no matter how difficult the situation is, tatalon tayo. Pero doon sa kwento ni Pastor kahapon, naalala ko lang, pagtalon pala niya, ganito lang pala kataas yun. So, umangat yung helicopter, pero ganito lang pala kataas. No? So, nandun lang pala yung pagsunod. Tinetest tayo. Susunod ka ba? No? Naalala ko tuloy si Abraham. Sino nakakilala kay Abraham? Yun, maraming nakakilala kay Abraham. Remember, anong ginawa ng Panginoon? Ang sabi ng Panginoon, ialay mo si Isaac sa akin. Ito, medyo mahirap to. Bakit? Matagal niya nakasama si Isaac. Anak niya si Isaac. Pero paano mo susundin yon? Di ba? Mahirap. Pero alam natin yung storya. Sumunod si Abraham. Pero the moment na gagawin niya na iaalay si Isaac, nagpakita ng tupa para ito na ang iaalay. So, andito yun eh. Pag tinawag ka ba, susunod ka? The question is, susunod ba tayo? Amen? So, make sure na tinawag tayo at alam natin yung tugon natin. Susunod ba tayo? No? Ang mahirap sa atin kasi, sinasabi natin, Lord, pwede ba ikaw na magmaneho ng buhay ko? Susunod ako. Pwede ba, Lord, ikaw na mag-drive ng buhay ko? Susunod po ako. Yeah? Pero Lord, wag doon sa medyo lubak ha. Lord, wag doon sa medyo masikip, hindi ako kasya. No? Lord, wag doon sa mainit ha. Lord, wait lang Lord, medyo kumaliwa ka. May cute dito eh. May cute dito. Cute siya eh. Di ba, alam niyo yung backseat driver? Meron mo nagmamaneho, pero ikaw ang nagmamando. From time to time, Lord pahiram ako ng manibela. Hindi ganun eh. So kung saan ka dadali ng Panginoon, are you willing to follow? Amen? Di ba tinawag? Pag tinawag, agad-agad. Bakit? Hindi mag-aantay ang Panginoong Diyos sa atin. It is a privilege. Kaya nga, di ba, nung tinawag si Pedro, iniwan niya yung trabaho niya. Anong trabaho ni Pedro? Mangingisda. Hindi niya sinabi, Lord, pwede ba, hilahin ko muna to, medyo madami to eh. Tama? So, Lord, pag tinawag ka, Lord, sandali lang may tinatapos lang ako. Hindi. Lord, pwede ba pagka natapos na yung anak ko, para wala na ako masyadong iisipin? Hindi. So, susunod ka ba? Bakit? Mahirap man? Hindi masarap ang pagkain? Hindi mo gusto yung gagawin? Ang question is, susunod ka ba? Amen? So, ang sabi sa 21, nanaog nga si Pedro at sinabi sa mga tao, ako ang hinahanap ninyo. Ano ba ang sadya ninyo? Remember, nagpakita na ng vision kay Peter. Di ba? Ang sabi ng Panginoon, merong maghahanap sa iyong tao. Sumama ka sa kanila. But
ginawa ni Pedro? Sumunod siya. Hinarap niya yung mga tao. Remember, hintil itong mga to. At alam natin na taliwas sa kultura nila na makihalo ka o makipag-usap ka sa isang hintil. But naintindihan ni Pedro, pag sinabi ng Panginoon, susundin ko. Amen? So, and then sabi, meron tayong kanya-kanyang free will. Ito yung lagi natin pinaglalaban tama? Meron tinatawag na sovereign will and then free will. Sovereign will, ito yung kalooban ng Diyos para sa atin. Ito yung gusto ng Diyos. But we have our free will na tinatawag. Bakit? Hindi kasi gusto ng Diyos ang relationship natin lagi para kang robot Di ba? O 1, 2, 1, 2, dito ka, kakaliwa ka. Hindi ganun Tama? Pero the relationship, ang gusto ng relationship ng Panginoon, hindi ka parang sunod-sunuran lang. So kaya meron kang free will. But yung free will natin, sana i-align natin kung ano yung gusto ng Panginoon sa atin. Gustuhin mo rin kung anong gusto ng Diyos natin. Amen? So yung free will natin, i-align mo kung anong gusto ng Diyos na gawin mo, na gawin natin. Okay? So ito yung free will. And then sabi sa John chapter 8 verses 30 to 31 na marinig ng mga tao ang mga sinabi ni Jesus, marami sa kanila ang sumampalataya sa kanya. Nang marinig. No? So the question is, lahat ba tayo ay nakakakinig pa? 'Di ba? Ito yung focus natin. Nandito tayo para marinig ang kanyang salita. So yung iba dito, nagbo-beautiful eyes na sa akin. Pero I hope na naririnig nyo pa rin. But remember, iba yung narinig, iba yung pinakinggan. No? So, sabi, di ba, huwag mong sabihin na meron kang pananampalataya because, bakit? Ang sabi ng Bible, faith comes before hearing. Tama? Ang pananampalataya ay nagkakaroon ang resulta niyan. Ang pananampalataya ay resulta ng pakikinig. So, wag natin sabihin na, nananampalataya ako sa Diyos, pero ang question, napakinggan mo ba? Narinig mo ba ang sinabi niya? No? So, ang sabi dito sa 31, sinabi ni Jesus sa mga Hudyong sumasampalataya sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa araw ko, totoo ngang mga tagasunod ko kayo. Naalala niyo yung pinag-usapan natin o yung naituro ni Pastor dito? Ang una ay nakarinig, naniwala, sumunod, at nagpatuloy. Ito ang mahirap. Ito ang mahirap. Nagpapatuloy ba tayo? No? But marami ako nakikita na matagal na dito. No? So, dapat we continue na makasama natin ang Panginoon. We build relationship sa Panginoong Diyos. Okay? So, nandun na, nakakapakinig tayo. Nandun na, sumunod tayo. Pero sana umabot tayo sa nagpapatuloy. Amen? Amen. And then, walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Sabihin man natin na tayo naniniwala pero hindi nakikita sa atin, baliwala. Kaya 'di ba, hindi natin maloloko ang Panginoon No? So nananampalataya tayo pero pag nandyan yung hirap, Lord, pwede bang dito muna ako, ang hirap Tama? Hindi mo sasabihin na, remember, in order for you to exercise your faith, nandun yung hirap. Alam mo yun, pag nandun ka sa hirap, lalo mo pwedeng i-exercise yung faith mo. Bakit? Ang sabi ng Bible, we live by faith, not by sight. Tama? Bakit? Marami tayong distraction na pwedeng makita. Maraming paghihirap na pwede tayong makita. Pwede ba? Lord, ayoko dyan kasi mahirap ang sitwasyon dyan Pero hindi. Pero kung doon ka pinapupunta ng Panginoon, kahit mahirap pa yan at nananampalataya ka sa Kanya, nandun siya. You're able to overcome.
Not because of us, hindi dahil sa kalakasan natin, hindi dahil sa katalinuhan natin, hindi dahil sa kakayan natin, but because of God na nasa atin. Amen? Amen. So, walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Obedience. So Matthew chapter 21 verse 28 to 32, hindi na natin i-flash. But ito yung kwento na isang may-ari ng ubasan, meron siyang anak na dalawa. Ang sabi niya doon sa unang anak niya, bago ako umalis, ay sabi niya, pagkaalis ko, magtrabaho ka sa ubasan. Ang sabi nung anak niya, sige po. And then pumunta siya doon sa pangalawa niyang anak. Ang sabi nung isang anak, ikaw din, magtrabaho ka sa ubasan. Ang sabi niya, ayoko po. Pero pag alis niya, ang unang sinabihan niyang anak, nasabi niya, sige, ay hindi niya ginawa yung sinabi niya. Pero yung bunso, panganay, hindi ko naalala, panganay, ang sabi ng hindi, pero siya ang gumawa. So this is the obedience. Kahit mahirap sa atin, susundin pa rin natin ng Diyos. Amen? Kahit masakit, susundin pa rin natin ng Diyos. Kahit hindi natin gusto o yung pinagagawa ng Diyos, susundin pa rin natin ang Diyos. Amen? So ito po itong obedience. Ay sabi sa Luke chapter 9 verse 23, at sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin, ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Sumunod. Ang sino mang nagnanais na sumunod, sumunod. Wala nang atubili pa. Diba? Sabi niya, hindi na nag-atubili si Peter. Ginawa na niya. No? The same with us. Hindi mag-aantay ang Panginoon sa atin. Gusto mo bang magkaroon ng ministry? Yes po. Hindi sana. Pwede bang tignan ko muna yung schedule ko? Parang ang Lord pa naghihingi sa iyo ng appointment. Tama? Pero pagka gusto mo bang sumunod? Come follow me. Wala nang tanong-tanong. Lord, saan po? Hindi. Bitawan mo na yung ginagawa mo. Yes, Lord, susunod po ako. Amen? Sabi, itakwil. Kailangan itakwil ang kinakailangan itakwil ang kanyang sarili. Bakit? Gaya na sinabi natin kanina, hindi madali. Hindi masarap. Ibig sabihin, ayaw mo yung mga gagawin doon. Pero dahil gusto mong sumunod, nandun yung desire na binigay sa iyo ng Panginoon, susunod ka pa rin. Amen? Remember, wala namang hinangad ang Panginoon sa atin kundi kabutihan. Okay? So, sabi, pasanin araw-araw. Bakit? Sometimes merong heartaches, may painful. Yeah? Minsan, kailangan mong iwanan yung boyfriend mo. Minsan, kailangan, di ba painful yon sa mga... So, bakit? Gusto lang natin i-align eh. Sabi ng Diyos, i-align naman natin. Tama? Sa mga kabataan, may mga alam mo yun, may mga crush. Hanggang crush lang muna. Pero wala yung relationship muna. Bakit? Pagkakabataan, kung ikaw ay student, meron tayong role bilang estudyante. Kung tayo ay mga anak, meron tayong role bilang anak. Okay? So wag tayo magmamadali. No? Ang sabi ng Panginoon, alam niyo yun, meron namang oras ang mga bagay-bagay eh. I-align lang natin sa kalooban ng Panginoon. Amen? Kaya sumagot, balik tayo sa verse natin. Sumagot ang mga lalaki. Pinapunta po kami dito ni Cornelio, isang kapitan ng hukbo. Siya ay isang mabuting tao, may takot sa Diyos at iginagalang ng mga Hudyo. Sinabi sa kanya ng isang anghel na ipasundo ka po kayo upang marinig niya ang sasabihin ninyo. Cornelius is a good man, mabuting tao, may takot sa Diyos. But the question is, ligtas na ba si Cornelius? Mabuting tao yan,
Mabuti, siya ay mabuting tao, may takot sa Diyos. Ligtas na ba siya? Sino nagsabing yes? No? No. So, hindi paligtas si Cornelius. Why? He doesn't have any relationship with Christ. Hindi pa niya alam si Kristo. Okay? So, kaya kailangan, sabi, ipasundo mo si Pedro nang sa ganun malaman mo ang tungkol kay Kristo. And so, remember, alalahanin natin to, hindi lahat na may takot sa Diyos o gumagawa ng mabuti ay ligtas na. Okay? So sabi natin, di ba, we have 3 characteristic ng tao. Yung isa, ordinaryo. Pangalawa, takot sa Diyos. At pangatlo, nagbago. Yung number 1, ordinaryo, siguro every Sunday nakikita ng kapitbahay mo, umaalis ka, mag-church yan. Pero pagdating doon sa church, uwi, wala na. Ganun lang. Ordinaryo. Tamang magsimba, parang ang thinking niya, mukhang tamang magsimba eh. Pero relationship sa Panginoon, wala. Kuha nyo? So nakikita ng mga tao, si Brother JB, laging Sunday, umaakyat yan eh. Siguro nagsisimba yan. But if Brother JB doesn't have any relationship sa Panginoon, wala rin. It's useless. Bakit? Akyat ka lang dito, baba, pero wala kang nakuha. Amen? Wala kang relasyon sa Panginoon. But si Cornelius ay nandito siya. May takot siya sa Diyos. Pero hindi pa rin siya ligtas. Okay? So dapat umabot tayo doon sa fruit. No? Ano yon? Yung may pagbabago na. And then marami ako nakikita dito, maraming nagbago na. May transformation. Amen? So nakita ako kanina, nagiging observant lang siguro ako. Marami ako nakikitang binago na ng Panginoon. Amen? So, and then, remember, we have 5%. All of us here, meron tayong 5% na liwanag. Okay? Pero hindi sapat ang liwanag ng 5% para tayo ay maligtas. Anong kailangan natin? 95% para makuha natin ang 100%. Kanino natin makakuha yon? Sa Diyos. Amen? So huwag kayong papayag na 5% lang. Alam mo yung ilaw sa atin? Yung ilaw na parang bumbilya na kukurap-kurap na lang. Tama? Huwag niyong hayaan na kukurap-kurap ang ilaw sa atin. Bagkus makita na ng karamihan sa atin ang 100% na liwanag na nanggagaling sa Diyos. No? Nang sa ganon, pagka tayo ay kumausap sa ibang tao, ang nakikita nila ay hindi na si DJ. Si Kristo sa buhay ko. Amen? And then sabi sa 23, pinatuloy sila ni Pedro at doon pinatulog ng gabing iyon. Kinabukasan siya ay sumama sa kanila, gayon din ang ilang kapatid na taga Joppa. Oh my, nakita nyo? Remember, Peter is a Jew. And then itong mga sumundo sa kanya ay Gentiles. Anong ginawa niya? Sila ay pinatulog ni Pedro. No more barriers. No? No more barriers. Kahit anong lahi mo. Kung ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, magkapatid na tayo. Amen? Kahit anong lahi mo. Kahit anong kulay mo, maputi ka man, maitim ka man, magkapatid tayo kay Kristo. Amen? So, and then sabi ng gano'n, kinabukasan siya ay sumama. Sumunod pa rin si Peter. Sumama sa kanila, gayon din ang ilang kapatid na taga Joppa. Ilan yung ilan na to? 6. Oh, di ba? So, pag mababasa natin yung Bible, medyo makikita natin yan sa ibang scripture. Pero 6 ito ang sumunod. Okay? Sumunod, sumama kay Peter. And then sabi, desires, of course, ito yung sinabi natin kanina, ang desire ay ang Diyos pa rin ang nagbibigay sa atin. No? Sa puso natin, sa pamamagitan ng Holy Spirit. Pero kung tayo ay babad sa kasalanan, I don't think na malakas ang Holy Spirit. I don't think na malakas ang banal na Espiritu na nasa atin. Ang importante, dapat pinapakain natin siya.
Ano pagkain niya? Salita ng Diyos. Pero kung tayo ay hindi nakakarinig, hindi tayo nakabasa ng Biblia, do you think malakas ang Holy Spirit? Hindi. Every time na nakakagawa tayo ng bagay na labag sa Panginoon, ang Holy Spirit ay nanghihina. Okay? So, paano siya magiging sensitive? Ano yung gusto? And then, di ba sabi, yung desire ay binibigay sa puso natin sa pamamagitan ng Holy Spirit. And then nakikita ako dito, may desire kayo para makinig. Amen? And then lahat tayo dito ay excited lagi makita ang gusto ng Panginoong Jesus. Amen? So, importante. Remember, ang Diyos pa rin ang nagbibigay ng desire sa atin. And then sa Philippians chapter 2, verse 13, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Gusto ba natin? Tayo ba ang may gusto? Sino nagbigay ng kagustuhan para sa atin? Ang Diyos. Nang sa ganon, ang kumilos sa inyong upang naisin para gustuhin natin at gawin natin yung kanyang kalooban. Kanina may nakausap ako. Sinasabi, magpapabautismo. So sabi ko, pag-isipan mo maigi. Ipagdasal mo. Kasi bakit? Pakinggan mo mamaya. Kasi ito yung nakikita ko eh. Ang Diyos ang magbibigay ng desire sa puso mo para naisin mo, Lord, gusto ko sumunod. Magpapabautismo po ako. Amen? So hindi dahil sa atin. Hindi dahil sa sarili nating kagustuhan, but kagustuhan ng Diyos. Nang sa ganun, isagawa ang kanyang kalooban. Okay? So, si Pastor Ed, guwapo, di ba? And then si Kuya John Tanco. So, sad to say, si Kuya John, he passed away, I think 2 weeks ago. So, narinig ko sa kwento ni Pastor Ed kahapon, namatay siya, si Kuya John. Usually, ginagawa ni Pastor, dinadalaw niya ito sa Bacood, Santa Mesa. And hindi siya tumatawag. Alam mo yung hindi na usual na ginagawa, tumatawag siya sa 911 para i-check. But that time, nagbigay ng desire sa puso niya ang Panginoon. Tumawag ka sa 911. And then ito yung nangyari. Natagpuan na wala na si Kuya John. Katandaan. No? So, and then the usual ginagawa ni Pastor, kailangan niya pumunta doon, binibisita niya. And di ba pagka ano yung tawag dito, yung pag service, pag nagsa-service during the wake, funeral, tama? May funeral service. Pero that time, bago pumunta si Pastor, nakalabas na siya dito, may prompting of the Holy Spirit. Meron desire na magdala siya ng Bible. And then bumalik siya, nagdala siya ng Bible, and dinala niya rin yung robe. Robe ba or vest? Yung color red na ginagamit ng mga priest. So, dinala niya ito. Not the usual. No? So, remember, pagka ginagawa tong funeral service during the wake, tama? Pero ito ay dadalhin pa lang sa morgue. Pero nung nandun siya, nangyari, nagkaroon sila ng service. Nang nandun mga pulis, and then sila, bago dalhin sa morgue. Bakit? Dahil alam na ng Panginoon na wala ng service during the wake. Wala ng wake, wala ng video na lang siya, wala nang nangyaring ganon. Cremate na siya agad. Okay? So, nakita nyo yung prompting ng Panginoon sa atin? No? Alam niya na yung future eh. Alam niya na yung mangyayari na wala na magiging funeral service. Kaya during that time,
ginawa na, inarrange na ng Panginoon. Amen? Sino mga in-invite dito? Sino may mga invite dito? No? May mga na-invite dito. Do you think aksidente ito? Hindi. This is a divine appointment ng Panginoon sa iyo nang sa ganon marinig mo ang tinig niya. Amen? So wag natin, panghawakan natin ito. Wag nating hayaan na mawala ito basta-basta. Okay? So, gaya ng pinag-usapan natin, maraming tinatawag. Maraming tinawag. Pero konti ang pinili. Ha? So, sabi dito sa 24, nang sumunod na araw, dumating sila sa Cesarea, dooy naghihintay na sa kanila si Cornelio, pati ang mga kamag-anak at malalapit na kaibigan na kanyang inanyayahan. So, nandun na yung hunger ni Cornelio. Excited na siya. Bakit? Hindi lang siya, pati ang kamag-anak niya at malalapit na kaibigan. Nag-invite na siya. So, lahat tayo, naniniwala ako na marami pa tayong kamag-anak. Tama? Na hindi nakakakilala kay Kristo. Meron pa tayong mga kaibigan na hindi pa nakakakilala kay Kristo. If you have concern with them, invite sa church. No? Nang sa ganon, makapakinig din sila sa kanya. And then sabi, 25, sinalubong ni Cornelio si Pedro, nagpatira pa sa harap nito at sinamba. So maraming Pilipino na ito yung practice. So kaya nagkaroon ng St. Peter, St. Paul, pero ito yung mali. Tama? Sabi nga doon sa German Ludwig Oath na Catholic Theology, binigyan ng supremacy si Peter. No? Sa lahat ng mga apostol. But again, si Peter ay ginawang pinuno. Pero pantay-pantay pa rin sila. Bakit? Sino ang supreme? Ang Panginoon. Walang tataas sa Panginoon. Okay? So ito po 'yon. And then ang sabi, ngunit sinabi ni Pedro, tumayo ka, ako'y tao ring tulad mo. Ito yung validation na si Peter is just a man. Not a God. Hindi siya Diyos. Okay? So, hindi siya Diyos. So, kay Peter na mismo nanggaling, ha? Ewan ko lang kung meron pa kayong other version, pero si Peter na nagsabi na siya ay tao rin. Kaya sabi sa Isaiah 42:8, ako si Yahweh, yan ang aking pangalan. Walang makakaangkin ng aking karangalan ang papuri sa akin, hindi sa Diyos, Diyosan. Walang makakaangkin. Not Peter, not St. Paul, not Mary, but because of God alone. Walang pwedeng makaangkin any credit, no? But sa Panginoon lamang. No? So walang sino man. Okay? So, sabi sa 27, patuloy silang nag-uusap habang pumapasok sa bahay at nakita ni Pedro na maraming taong nagtitipon doon. So maraming tao. Kasi bakit? Nandun yung pamilya, malapit na kaibigan, at sila, yung anim na galing sa Joppa. And then sinabi niya, alam naman ninyo, bawal sa isang Hudyo ang makihalubilo o dumalaw sa isang hindi Hudyo. Subalit ipinakita sa akin ng Diyos na hindi ko dapat ituring na marumi at di dapat pakitunguhan ang sinuman. So no more barriers. Hindi Hudyo ka, hintil, hindi ganon. Wala nang grupo. I hope dito rin, ma-practice natin. Walang groupings. Grupo ni Sister Vilma, grupo dito, hindi ganon. Lahat tayo ay magkakapatid sa Panginoon. Amen? So wala nang grupo. Grupo ng mga taga doon, grupo dito, wala nang ganon. So I hope mamaya, pagka kumanta tayo ng Welcome to the Family, medyo habaan natin, nang sa ganon, makaikot talaga lahat. Kamayan nyo naman ang bawat isa. Amen? So wala nang barrier. No? Lahat tayo ay magkakapatid kay Kristo Jesus. And then kaya nang ipasundo ninyo ako, hindi ako nag-atubiling sumama. Nais kong malaman kung bakit ninyo ako ipinasundo. Hindi siya nag-atubili. Nung tinawag siya, sumunod siya. Okay? Walang atubili. Wala nang any reason. Wala nang ibang dahilan. Bakit? 'Di ba sabi ng mga tao, kung gusto ay maraming paraan. Pag ayaw, maraming
dahilan. So ngayon, si Peter nakita natin, hindi nag-atubili. Sumama siya, sumunod siya. Okay? So sabi, sumagot si Cornelio, may 4 na araw na ngayon ang nakakalipas bandang 3:00 din ng hapon habang ako'y nananalangin dito sa aking bahay, biglang tumayo sa harap ko ang isang lalaking nakakasilaw ng kasuotan. So 3:00, napaka-importante pala ng 3:00 prayer, no? Di ba meron din yan sa TV dati pag every 3 o'clock? Yan. And then sinabi niya, Cornelio, nakarating sa Diyos ang iyong mga panalangin at nakita niya ang pagtulong mo sa dukha. So nakita natin yung kabutihan ni Cornelio. May takot siya sa Diyos at tumutulong siya sa mga dukha. But dito niya naiintindihan na hindi pa pala sapat iyon. Okay? Kailangan niya ng relasyon sa Panginoong Jesus at makilala niya ang ating Diyos na si Jesus. Sabi nung nagpakita kay Cornelius, ipasundo mo sa Joppa si Simon Pedro. Nanunuluyan siya sa bahay ni Simon na tagapagbilad. So Simon the Tanner, nakita natin yung bahay niya last week, tama? So pinicturean ni Pastor Ed yan sa Israel. And then sabi niya siya ay nakatira sa tabing dagat. Kaya't kaagad akong nagsugo sa inyo ng ilang tao at sa inyong kagandahang loob ay pumarito kayo ngayon, ay naririto kaming lahat sa harap ng Diyos upang pakinggan. Okay? So lahat tayo gising at nakikinig? Amen. So pakinggan ang lahat ng ipinapasabi ng Panginoon. Amen? So I hope nakuha natin ang mensahe ng Panginoon and then dadalhin natin ito hanggang tayo ay makauwi. Amen? Pero wag muna kayo uuwi agad dahil kakain pa tayo. So, okay, so masaya ba tayo? Tinawag tayong lahat ng Panginoong Jesus. Amen? And then alam natin kung paano tayo susunod. The question is, susunod ba tayo? Amen. So dapat tayo sumunod. Because sabi nga nila, come follow me, take up your cross. Amen? Mahirap, hindi masarap, medyo mainit, hindi natin gusto, pero dahil sinabi ng Panginoon, susunod pa rin ako. Amen? So ito po. And then sabi natin, paano nagliligtas ang Diyos? Tinawag. Lahat tayo tinawag. And then tayo ay sumunod. Amen? So tayo po ay tumayo at manalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat po Panginoon sa iyong mensahe, Lord God. At dalangin ko Panginoon na ikaw po yung magpako nito sa aming puso at isipan, Panginoon. Nang sa ganon, Panginoon, alam po namin, Panginoon, yung pananampalataya, Panginoon, na sa iyo lang po nakaangkla. Ang pananampalataya, Panginoon, na hindi po nakasandal kahit kanino man, Panginoon. Bagkus, ikaw lamang po, Panginoon. Lord, alam mo po yung sitwasyon po ng bawat isa, Panginoon. Siguro marahil, hirap kaming sumunod, Panginoon, pero bigyan mo po kami ng desire, Panginoon, sa puso po namin. Nang sa ganon, Panginoon, kami po ay makasunod pa rin po sa iyo. Lord God, nais po namin na lahat po kami dito ay tinawag mo. Pero alam po namin, Panginoon, konti ang pinili, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na nandun po kami sa pinili mo. At nais po namin sumunod sa iyo, Panginoon. No? Dahil alam po namin, Panginoon, na kung lagi po namin susundin ang sarili po namin, Panginoon, lagi po kaming nagkakamali. Lord, ayaw na po namin, Lord. Ayaw na po namin na kami yung lagi nasusunod. Lord, nandun na po kami na gusto na po naming isuko sa iyo yung buhay po namin, Lord God. Dalangin po namin, Panginoon, na ikaw po yung magmaneho ng buhay po namin. Mahirap, Panginoon, nandun ang mga tukso, nandun ang hirap ng buhay. Pero with you, Lord God, alam po namin, Panginoon, yung kapangyarihan mo sa buhay po namin ay kaya namin ma-overcome ito, Panginoon. But apart from you, Panginoon, kung kami ay wala po sa iyo, kami po ay laging babagsak, Panginoon. Lord, dalangin po namin ang kamay mo ang kumapit po sa amin dahil hindi po namin kaya mag-rely sa kamay po namin kung kami ang kakapit sa iyo, Panginoon. Ikaw po yung humawak po sa amin nang sa ganon, Panginoon, nang kahit sino man ay hindi makakakuha mula sa iyong kamay.
ang buhay namin, Panginoon. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na patuloy mo kaming samahan, Lord God, sa bawat lakad namin sa buhay. Ikaw po ang pinupuri po namin. Ikaw po yung tinataas po namin, Panginoon. Maraming salamat po dahil ni minsan hindi ka nagkulang sa amin. Maraming salamat po sa provision, Panginoon. Maraming salamat po sa mga pagsubok pero nandun ka, Panginoon, para patatagin kami. Maraming salamat po sa mga bagyo, Panginoon, na dumating sa amin pero nandun ka para manatili kaming nakatayo, Panginoon. Maraming salamat po sa pagmamahal mo. Maraming salamat po dahil ikaw yung Diyos namin, Panginoon. Maraming salamat sa pagmamahal mo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Makakaupo po ang lahat. Huwag mo-